Magandang gabi. Night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 29 ng Kawikaan, verse 21 hanggang 27 ang ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Kapag ang inutusan ay isang pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang magbabagsak sa tao ay ang kapaluluan, ngunit ang mapagpakumbaba nagtatamo ng karangalan. Ang nakikipagsabuatan sa magnanakaw ay mahirap na kalalagayan. Kapag nagsabi ng totoo, ipinabibilanggo ng hukuman, ngunit parurusahan naman ng Diyos kapag ang sinabi kasinungalingan. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Yun. Verse 27. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid, ang masama naman sa matuwid nagagalit. Ang natutunan ko dito mula verse 21 hanggang 27 ay itong verse 25 at itong verse 22. Yun. Nakalive ako dito kay Cream dun sa second account ko. Pwede nyo din siyang i-follow kung gusto nyo na makita yung aking pagla-live habang nagre-record. At yun lamang, na-share ko lang. Verse 22, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. So yun, iwasan natin ang pagiging magagalitin. Nawa matutunan natin bilang kabataan ang maging mapagtimpi sa sarili. Sinasabi po dito sa verse 22, sapagkat ang mainitin ng ulo ay laging napapasok sa gulo. Kumbaga, hanggat maaari, iwasan natin ang pagiging magalitin. Kung halimbawa sa mga simpleng bagay lang naman, ay nawa ay iwasan natin magalit. At kung magagalit man tayo, ay nawa yung galit natin ay ating kontrolin. Hanggat maaari, kung kaya nating makipag-usap ng mahinahon sa taong kinakagalit natin or nagagalit din sa atin or kaaway natin. Kung kaya natin silang kausapin ng mahinahon na magiging daan para tayo ay magkaayos or kayo, ganun, ay daanin nyo sa maayos na usapan upang hindi napapasok sa gulo at hindi ikinapapahamak ng bawat isa. At sana naunawaan mo yung gusto kong sabihin. At itong verse 25 naman, isa din to sa aking natutunan. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. So yun. Kung meron kang mga natatanggap na mga salita na hindi maganda, nakaka-discourage sa iyong buhay, ay nawa, ay huwag mo silang pakinggan. At huwag kang huwag kang mabahala sa kanila ang sinasabi. Sapagkat kung magtitiwala ka sa Panginoon, mapapanatag ang iyong kalooban. Bakit? Dahil sa Panginoon walang imposible. Yun, bigyan kita ng isang halimbawa. May mga tao na noon idini-discourage ako. Alam mo yun, yung nagsisikap ako na maging mabuting halimbawa
sa inyong mga kabataan. Pero yung pagsisikap kong yun, na baguhin yung aking sarili, ay hindi nakikita ng iba. Bakit? Kasi ang nakikita lang nila yung aking kapalpakan. Hindi sila tumitingin doon sa mga yung pinagsisikapan kong ayusin sa aking sarili. At yun, hanggang sa dumating sa time na ipinagkatiwala ko sa Panginoon yung mga bagay na yun, yung kanilang mga sinasabi, tapos nagtiwala ako sa Panginoon kung ano yung magagawa niya sa akin, kung ano yung magiging paraan niya para maging kagamit-gamit dito sa church upang ako'y baguhin, upang maging mabuting halimbawa sa inyo. At salamat sa Panginoon sapagkat mula nung ako'y nagtiwala sa Kanya ay hindi ako nabigo, kundi natuwa pa yung mga taong nagsasabing wala ka namang mapapala dyan. Ano bang mapapala mo dyan? Yun. Puro ka namang kapalpakan lang, ganun. Yung mga ganung salita na natatanggap ko noon, ngayon ay napalitan na. Nabago na. Hindi man nila masabi sa kanilang sarili, pero kita nila sa akin na may nag-iba. Yung dating nakikita nilang puro kapalpakan lang, ay nakikita na nila yung pagsisikap na aking ginagawa. At nakikita nila yung improvement unti-unti na aking na-achievement. At isang bagay yun na kinakagala ko at kinakatuwa na yung pinagsisikapan ko na baguhin yung aking sarili, maging mabuting halimbawa sa inyong mga kabataan, ay nakikita na nila. At yun, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na magtiwala sa Kanya, sa kanyang magagawa sa aking buhay, sa magandang plano niya sa akin. Yun. Sana ay naunawaan yung mga bagay na aking gustong iparating at sabihin. At lagi nating tandaan yung laging sinasabi sa atin ng ating mga pastor. Ano yun? Yung lagi tayong magbasa ng Bible, lagi nating isa puso yung nilalaman ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Bible. Huwag nating basahin na para lang tayong nagbabasa ng pocketbook, kundi basahin natin to ng isinasa puso at dinadama yung nilalaman nito. At yun lamang. At maraming salamat. Lagi tayong dumalo sa mga gawain natin. Isang bagay din yun na laging pinapaalala sa atin ng ating mga pastor. At isang bagay pa na maihabol ko lang din naman, yun. Kung patuloy kang dadalo sa inyong mga activities, sa inyong church, sa youth camp, youth fellowship, night fellowship, or anumang activities, ay patuloy na kikilos ang Panginoon sa iyong buhay, maging sa pamilya mo. Patuloy lang tayo magtiwala sa ating Panginoon at dun sa tao na ginagamit niya sa ating buhay, sa ating pastor at sa ating pastora, na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa ating buhay. Yun lamang at maraming salamat. Nawa ay naunawaan nyo yung mga bagay na gusto kong iparating at sabihin. At kung hindi nyo masyado naintindihan or wala kayong naintindihan,
malaya po kayo mag-comment dito po sa baba ng aking video. Hanggang dito na lamang po. See you tonight devotion.